So may hininang tayo na rectube at siyempre dahil sa stress ay nag-shrinkage siya o nag-warpage siya o distortion, no? So ang naging resulta ay bumaluktot siya kaunti. So ang gagawin ko ay hinahin ko siya at tubig lang yung gagamitin natin para maging okay. So pakita ko sa inyo yung bumaluktot na rectube na pagkatapos minihinang ay bumaluktot siya. So ito yun. So yan, nagdugtong ako dyan, no? Diyan ako nagdugtong. Pagkatapos ko magdugtong ay bumaluktot siya. Ayan, kung tingnan nyo ay bumaluktot siya kaunti. Yan, doon ako naghinang, doon ako nagdugtong. Tapos pagkatapos ko maghinang ay bumaluktot siya. So tingnan nyo, yan, bumaluktot siya. So ang gagawin ko ay hinahin ko dito sa kabila, banda sa gilid, no? Dito banda, maghinang ako doon, tapos lalagyan ko ng tubig para maging tuwid siya. So tingnan nyo kung anong mga magiging resulta at yung diskarte ko dito. Okay? Diara. So ayan, bago tayo maghinang, syempre ay magsuot tayo ng appropriate welding PPEs, yung personal protective equipment, welding gloves, welding mask, at yan, naka-leggings naman tayo, ay okay na yan. At bago tayo naghinang ay releasean muna natin yung ating welding bead kasi A6013 yung ating electrode na ginamit dyan. Yan, inayos na natin yung ating rig tube at yung timba na may tubig ay nag-ready na rin ako. At yan, pinulot ko na yung ating electrode handle. Pero, ayan, hindi nag-spark kasi hindi ko na-connect yung ating ground. So, nag-clamp ako dyan sa ating ground. At balik ako doon. Pinulot ko yung ating electrode handle ulit. And then, yan, dinikdik muna natin sa surface, yun, para lalabas yung ating core. At yung pagkahinang mo dyan ay backhand yan, no? Na left to right tayo sa paghinang. So pagkadating ko sa dulo niya ay nagpurhan na naman ako. So right to left. So para talagang magbaga yung ating weld bead. Tuloy-tuloy lang yan, ano? Yung ating welding current yan na ginamit ay 90 amperes. Okay? At yan, tapos natin sa paghinang at kontinti yung ating paglagay sa tubig dyan. Yun. Isa. Dalawa. At yan, tatlo. At panghuli, yan, apat. Okay? At inaantay natin yan na mag-cool down. At syempre, tinignan natin kung nagpuwid na siya. At kung may duda kayo sa aking diskarte sa pagtuwid ng mga ganyan, ng tube, tubo, o yung mga metal, o ibang metal, ay pwede nyo subukan yan sa inyong sarili para alaman nyo kung totoo ba o hindi. So, ganun lang, mga kabrosol. So yan yung diskarte natin pag may baluktot, ano? Hinangin natin tapos ay lagyan lang natin ng tubig. So, di ba? So, ganyan lang tayo ang madiskarte ni Brosol.